Okay, mga apo, mga anak, nandito na naman si Lola Becky para mag-share yung aking libro. Nasa chapter 7 tayo. Okay, mga katangian ng isang tunay na caregiver. Sa mahabang panahon ng aking karanasan, napansin ko na may mga mahalagang katangian ang isang mabuting caregiver. Una, ang compassion o malasakit. Ang isang caregiver ay dapat may puso para sa kanyang alaga. Hindi sapat ang gawin lamang ang mga utos o trabaho. Mahalaga na maramdaman ng matanda na siya ay pinahahalagahan at hindi pabigat. Ikalawa, ang pasensya. Maraming matatanda ang nagiging makulit, paulit-ulit magsalita o madaling magalit dahil sa kanilang kondisyon. Ang caregiver ay kailangang may mahabang pasensya upang maunawaan sila. Ikatlo, ang pagiging maaasahan. Ang pamilya ng pasyente ay nagtitiwala sa caregiver. Kaya mahalaga na ang caregiver ay responsable at maaasahan sa oras at sa gawain. Ikaapat, ang pagiging mapagpakumbaba. Hindi lahat ng ginagawa ng caregiver ay napapansin o napapasalamatan. Ngunit ang tunay na caregiver ay patuloy na naglilingkod kahit walang kapalit na papuri. Ikalima, ang dedikasyon. Ang trabahong ito ay hindi madaling gawin araw-araw. Ngunit kapag may dedikasyon ang isang tao, nagagawa niyang magpatuloy kahit mahirap. Pagninilay, reflection. Sa paglipas ng mga taon, napagtanto ko na ang pagiging caregiver ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay paglilingkod sa kapwa. Maraming matatanda ang nangangailangan hindi lamang ng gamot at pagkain kundi ng presensya ng isang taong may malasakit. Oh, totoo 'yun, 'di ba? Hindi, honestly, kailangan maramdaman nila na talagang nandun ka para mag-care sa kanila, hindi lang sa pera. Mahirap magtrabaho kung pera lang ang iniisip natin eh. Unang-una, kaya mo tinanggap yung trabaho kasi okay yung presyo, 'di ba, yung bayad. Ngayon, dahil tinanggap mo, kailangan ayusin mo yung trabaho mo. Yung unang-una, may dedikasyon ka talaga dapat, responsable, may respeto, yung hindi ka malilate. Ako never ako na late. Nagkaroon ng pagkakataon na late ako, pero nag-abiso ako sa kanila kasi biglaan na flat tire ako o di kaya yung windshield ng kotse ko nasira na kailangan palitan dahil hindi ko itatakbo sa freeway yung kotseng basag. Mahaba mahabang basag. Hindi pwede, delikado yun, tsaka baka makakuha ako ng ticket. But anyway, so yun lang. Actually, lagi akong maaga. Minsan sila pa nga galit na maaga ako. Ang aga mo naman, yung mga ganon. Ayaw nila ng ganun eh. Ang iba kasi gusto nila parang 5 minutes before that ay nako. Alam, doon ako na kasi ako binibigyan ko ng oras kahit yung endorsement. Dapat nga hindi sa pag-uwi mo na pero pinababayaan ko na lang. Kasi kung gagawin mong big deal 'yun, wala. Lagi kang may kaaway sa trabaho. Kaya talaga kailangan pasensya, hindi lang dun sa matanda, pati sa mga reliever o kasama mo sa trabaho. Kasi meron din mga kasama sa trabaho na medyo mga mga paimportante. Yung tipong ganun. O yung mga, basta hindi sila conscientious sa kapwa nila. Yung ganun. Basta basta ang importante sa kanila, nakapasok sila. Tapos magi-endorsean kayo doon pa sa oras ng pag-alis mo. Yung ganon, okay lang, sige. Kaya minsan, kailangan relax ka lang eh. Mahirap yung mainit ang ulo mo lalo na pag magmamaneho ka. Okay, kaya yun tandaan nyo, mga katangian ng isang tunay na caregiver. Una, compassion o malasakit. Pasensya. Pagiging maaasahan, reliable, ha? Kailangan reliable ka.
na pagka may ipautos sa'yo na alam mong kailangan, kaya mong gampanan. Ika-4, ang pagiging mapagpakumbaba. Oo, huwag tayong mapagmalaki. Kasi yung merong ibang mga caregivers na, sige, kayo mag-alaga sa pamilya nyo, sa anak, sa nanay nyo, tignan ko lang kung kaya nyo. Merong mga ganon. Kasi minsan yung iba hindi nagpapasalamat. Hindi tayo dapat nag-expect kung hindi sila marunong magsabi ng salamat. Okay lang yun. Sa totoo lang, ako sa 10 years na nagtrabaho ako dun sa isang alaga ko, bihira ako makatanggap ng pasasalamat. Lalo na dun sa anak na nagpapasweldo sa akin. Bihira ako makatanggap ng pasasalamat. Kasi ang katwiran nila, binabayaran ka. Yun ang pasasalamat nila. Oo, totoo yun. Hindi lahat ha. Tapos yung dedikasyon nga. Kailangan may dedikasyon kayo. Yung talagang tinanggap mo yung trabaho, yung assignment, panindigan mo na. At ayusin mo. Kasi para din sa'yo yun eh. Ikaw din makikinabang later on. Pag naalagaan mo ng mabuti yung matanda, di magkakasundo kayo, tatagal ka pa. Ito nga, minsan meron mga caregiver, mataas na nga yung sweldo nila. Pagkaraan ng 1 taon, nag-iiba na yung mga ugali. Mali yun, naku. Nakakahiya yung ganon. Una, grasya yan galing sa Panginoon. Pasasalamat ka sa Panginoon dapat. Binigyan tayo ng trabaho ng Panginoon. Kailangan magpasalamat tayo palagi. Kaya ako, pag meron akong tinanggap na trabaho, inaayos ko. Katulad ng kahit na reliever ka lang. Depende kasi yung kung sino yung primary caregiver. Ano? Meron kasing primary caregiver. Ayaw niya yung meron kang comment na hindi maganda, yung ganon, tatanggalin ka, hindi ka na pababalikin kasi ayaw niya yung nasasapawan siya, ang feeling niya parang nasasapawan siya, yung ganon. Tapos meron din iba na nakakatakot din kung minsan mas gusto ko yung direct hire ako kasi meron ibang mga trabaho na kukunin ka ng primary caregiver ganyan. Tapos pag meron nagkaroon ng problema dun sa matanda, siya sa shift niya, sa duty niya, yung kasalanan niya doon ipapatong sa iyo. Nako, kaya mag-iingat kayo sa mga ganyang klase. Mag-iingat kayo. Dapat talaga documented lahat ako naman, sa totoo lang, yung isang case na yun, medyo nahirapan na ako yung akyat baba sa hagdan kasi talagang naghihintay lang ako ng tiyempo magpaalam. Naunahan niya ako. Kasi nung nagsabi ako na kailangan may CCTV kayo dito, sabi ko kasi kada papasok siya, lagi siya meron siyang mga tinitignan. Talagang iipitin ka pa niya. Hindi ka na niya talaga papaalisin muna kaagad. Iimbestigahan niya pa lahat ng ginawa mo. Pati mga maruming damit, yung mga iba-iba talaga. But anyway, nagsishare lang ako. Kaya mag-iingat lang kayo sa mga makakasama ninyo sa trabaho para hindi kayo magkaroon ng problema. Kasi mayroong mga tao na gumagawa ng ganyan para yung kamalian nila sa iba nila ipapatong. Okay? So anyway, thank you so much sa inyong pakikinig at sana abangan nyo yung susunod na kabanata. ang sunod na chapter 7 na yung aking binasa. In chapter 8, ang huling yugto ng buhay. So, abangan nyo bukas. Thank you so much sa inyong pakikinig. Bye. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay